Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam po ba ninyo kung ano ang ginagawa at kung ano ang extent na pwedeng gawin ng demonyo para lamang tuksuhin tayo, na magkasala, na itigil ang ating mga mabubuting ginagawa at mawala ng pananampalataya? Well, binibigyan po tayo ngayon ng idea mula sa ating narinig na ebanghelyo kung papaanong tinutukso ng demonyo si Kristo sa pamamagitan ng sitwasyon niya ngayon sa ebanghelyo. Ang sabi po dito sa una pa lang, noong panahong yon, dumating ang mga eskriba galing sa Jerusalem. At sinabi nga po nila patungo kay Kristo, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ang mga eskriba ang isa sa mga itinuturing na mga banal nung panahong iyon. So anong sinasabi dito sa atin ng ebanghelyo? Na ang panunukso ng Diablo ay pupwede talagang manggaling kahit mula sa mga tao na hindi natin inaakala na manunukso sa atin para magkasala tayo, para magalit tayo, para mawala ang pananampalataya natin. Ito ay po pwedeng manggaling mula sa mga taong simbahan, mula sa mga kasama sa paglilingkod, mula sa mga taong sa palagay mo naman ay mabuting tao, and even mula sa mga kapamilya at kaibigan. Kaya hindi aksidente para sa akin na ang sinundan nitong bersikulo, yung ebanghelyo sa araw na ito, ay yung ebanghelyo noong nakaraang Sabado, kung natatandaan ninyo, na hindi si Kristo maintindihan ng kanyang sariling pamilya. Nakasasyak nga naman, nakalulungkot nga naman, at masakit nga naman kapag yung mga taong hindi mo inaakala, yung mga tao pang tinitingnan mo, tinitingala mo, o yung mga taong mahalaga sa'yo, ay gagamitin ng Diablo para tuksuhin tayo. Na magkasala, mawala ng pananampalataya, malungkot, problema. Yan. O hindi nga ba't minsan sinabi rin ng Panginoon na isasakdal tayo, maging ng ating pamilya. Maaaring ito'y tumutukoy noon sa sitwasyong pinepersecut ng mga Kristiyano kahit ng mga kapamilya nito. Pero isa sa mga sinasabi dito ni Kristo ay talagang po pwedeng gamitin ng Diablo. Maging ang mga taong close sa atin para pasakitan tayo. Kaya dapat maging handa po tayo dito. Hindi ko naman sinasabing naisin natin. Kaya nang sabi ko, mahirap na tukso ito. Pero kung ito'y i-allow ng Panginoon na maranasan natin, kung ito'y gamitin ng Diablo, tanggapin po natin. Nang hindi na tayo masyadong nagtatanong, bakit ganito, bakit ganon? Huwag po natin kalimutan, maging si Kristo, maging si San Pablo, ay inabando na. Hindi pinaniniwalaan, hindi sinuportahan ng kanilang mga sariling kapamilya. So, maging handa po tayo dito in such a way na maging matatag po tayo sapagkat nangyayari po talaga ito. Kaugnay nito yung paratang ng mga eskriba kay Kristo. Siya'y naalihan ng demonyo o siya'y kampo ng demonyo. Paninirang puri po ang tawag dito. At alam nating lahat, lalo na sa mga nakaranasan nito, ang sakit nito. Yung paratangan ka ng kasinungalingan na po pwedeng paniwalaan ng iba and therefore po pwedeng makasira ng iyong pangalan sa mata o sa isipan ng karamihan. Nakagigil-gil ito. So much so ang tendency natin kapag ganito,
Hanapin yung tao. May mga dialogue tayo, magharap-harap tayo. Sabihin mo sa akin kung sino nagsabi, sasampalin ko sa harapan mo. Ganun ba? Yun ang gusto ng diablo, na bumaba tayo sa level ng mga ganitong uri ng tao na gagawin ng lahat para lamang siraan tayo. Kahit kasinungalingan, ifa-fabricate para lamang sirain ang ating pangalan. Huwag po tayong bababa sa level ng mga taong yan. At katulad ng pinakita sa atin ng ating Panginoon, yes, i-depends sa natin kung ano ang talagang totoo sa paraang mahinahon at sa tamang forum o sitwasyon. Tapos, 1, 2 beses lang. Kung ayaw pa rin lang maniwala, hayaan mo na. Besides, ang taong gusto tayong sirain, kahit ano pang explanation natin, hindi makikinig sa atin. Pero yung mga tao na kilala tayo at mahal tayo, hindi basta-basta makikinig sa mga kung ano-anong kwento. Isa pa, kaugnay pa rin ng pagpupursige ng diablo at tuksohin si Kristo, sabi ko nga ay pwedeng gawin din sa atin at ginagawa din talaga sa atin ng diablo. Isipin po ninyo. Sabi dito, galing sa Jerusalem ang mga eskriba. Alam po ninyo, ipinagpapalagay ng eksena ngayon sa Ebanghelyo ay nangyari sa Galilea, sa Capernaum. Abay, malayo ang Galilea sa Jerusalem. Kung ilang kilometro ito, kung ilang oras din paglalakbay ito, lalong-lalo na noon na wala namang mga sasakyan. Hindi naman maganda ang daan. Isipin ninyo, yung effort, yung time, yung energy na ginugol ng mga marites na ito, machismis lamang si Kristo. Which by the way, ay alam naman nating motivated ng kanilang galit at inggit kay Kristo. So you see, gagawin ng demonyo ang lahat para lamang tuksuhin tayong magkasala, magalit, mawala ng pananampalataya, itigil ang ating mga mabuting ginagawa. Lalo pat kung katulad tayo ni Kristo, na maraming ginagawang mabuti, na namumuhay ng mabuti, na may malalim na relasyon sa Panginoon. Ako, mas dodoblehin, titriplehin, mas ibibigay ng demonyo ang kanyang buong puwersa para lamang tuksuhin tayo. Again, pag sinabing para tuksuhin tayo, magkasala, magalit, malungkot, mawala ng pananampalataya, magtampo sa Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng kanyang puwersa. Pero huwag tayong mag-alala. Sapagkat sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo, hamak na mas malakas siya. Ito yung sinasabi niya patungkol sa talinghaga na walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang gapusin muna siya ng isang taong, syempre, mas malakas kaysa kanya. Si Kristo yon. Ang demonyo, ang siyang ginapos niya para ang inari ng demonyo at tayo yon sa pagkakasala ay mapalayaan niya. Ang demonyo na namahay at ginawang kaharian niya ang mundong ito. O di ba? The devil is the prince of this world. Pinasok ni Kristo ang kabahayan o pinamahayan ng demonyo ang mundo. Ginapos niya ang demonyo para ariin muli tayo. Kaya't kung gagawin ng demonyo ang lahat para lamang tuksuhin tayo, tandaan po natin ito, ha? Ginawa ni Kristo ang lahat para maligtas tayo. Ulitin ko, kung gagawin, at talagang gagawin, ng demonyo ang lahat para tuksuhin tayo, tandaan natin, ginawa na ni Kristo ang lahat para maligtas tayo. Tapos na ang laban. Wala nang pangil ang kalaban. Kaya't ang pinaka-weapon ng demonyo sa atin ay deceit, panlilinlang, kasinungalingan.
Matatalo lang tayo ng diablo sa buhay natin kung paloloko tayo, kung pagogoyo tayo, at kung pahehele tayo. Ang sabi ni San Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 2:26, at silang lahat ay magigising upang makaligtas sa paninilo ng diablo na gawin ang kalooban nito. Kaya't kung hindi lamang tayo paloloko, palilin lang at pahehele sa diablo. Yan ang sabi ni San Pablo, tapos na ang dilim, paparating ng liwanag, gumising na kayo. Hindi tayo matatalo, hindi makapoporma sa atin ang diablo. Interestingly, kaugnay ng Ebanghelyo, sinabi rin sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa Ebanghelyo, ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ang primary agent sa atin para hindi magkasala. Mahal ka ng Diyos, ba't mo gagawin yan? At para tumalikod sa pagkakasala, mahal ka ng Diyos, bakit ka nagtatampisaw sa kasalanan? Para magsisi, para magbalik loob sa Diyos. Kaya't ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay ang hindi pakinggan ng Espiritu Santo. Ang hindi panghawakang mahal tayo ng Diyos. Kapatid, ano ba bang gagawin ng Diyos? Ginawa na niya ang lahat sa pamamagitan ni Jesus para patunayan sa ating mahal tayo ng Diyos. So bakit tayo magkakasala? Kung magkasala man tayo, bakit tayo mananatili sa pagkakasala? Nasa sa atin lang talaga ang pagkatalo natin, hindi ng Diyos. Kung pagogoyo tayo, kung paloloko tayo, kung pahehele tayo sa demonyo, dahilan para hindi natin paniwalaan o kalimutan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na siyang makapagpapabago sana sa atin. Hindi ang pagmamahal natin sa Diyos, kundi ang pagmamahal niya sa atin na hindi natin dapat sayangin. So ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang upang ano man kalakas ang diablo ay hindi tayo matalo. At tulad ni San Pablo, na kahit nakakulong na, kahit malapit ng patayin, nakapagpapalakas pa rin ng loob ng kanyang kapwa-tao. Narinig natin sa ating unang pagbasa, ang sulat niya kay Timoteo. Siya pang nag-encourage kay Timoteo. Samantalang siya ipapatay na. Sige nga. Kung ako ang susulat sa inyo, samantalang ako'y nasa kalagayan ni San Pablo at papatayin ako, siguradong hindi malayong ang laman ng sulat ko. Pagdasal niya ka, natatakot ako. Bakit naman nangyari sa akin ito? I've been faithful naman, Lord. Hindi ko maintindihan, tinatanong. Ano magiging dating sa inyo na sulat ko? Bababa din ang pananampalataya ninyo. Nakita niyo si San Pablo? Nakakulong na at bibitayin Nagpapalakas pa rin ng loob ng iba. Bakit? Sapagkat hindi siya nabulagan. Ano man ang gawin sa kanya ng diablo, kahit dinesert siya, kahit inabandon na siya, maging ng kanyang mga kaibigan sa ministeryo. Sapagkat maliwanag sa kanyang mahal siya ng Diyos. Siya daw, sabi ni San Pablo, ang pinakamalala sa lahat ng mga makasalanan. But despite that, minahal siya, pinatawad siya ng Diyos. Yun ang laging pinanghahawakan ni San Pablo. At yun ang hindi sinayang ni San Pablo, kahit pa maging meet siya ng buhay niya ito. So let us be St. Paul. At makatutulong din kung meron tayong magiging mga Timoteo at Tito sa buhay natin. Si San Pablo ay inabandon na ng ilang niyang mga kasama dati sa ministeryo. Masakit yun. Pero ang Diyos ay magpapadala man naman ng iba, katulad nila Timoteo at Tito. Mahalaga rin kasi na sa pag-battle against the devil, may kasama tayo. Bukod kay Kristo, yung mga pinapadala niya para labanan natin ng diablo. Sapagkat sinasabi rin sa ating ebanghelyo na ang diablo nagkakaisa. Kung ang diablo gusto niya magkawatak-watak tayo, ang diablo nagkakaisa. Sabi mismo yun ni Kristo. So dapat magkaisa rin tayo. Malaking bagay na sa pamilya, may problema man sa isang miyembro ng pamilya, yung iba nagkakaisa na. Hindi magkakaisa laban sa isang may problema sa pamilya,
kundi magkakaisa sa pagmamahal, sa pag-uusap, ano bang dapat nating gawin sa miyembro ng pamilya natin na ito. Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay may sakit, magandang nagkakaisa ang buong pamilya. May nag-aambag ng pera, may nag-aambag ng pag-aalaga, may nag-aambag ng pakikisama. Iba't ibang pwedeng iambag. Totoo nga namang si Kristo lang ang kailangan natin para magtagumpay tayo sa laban natin sa demonyo. Pero si Kristo rin kasi ay nagpapadala, ang Diyos din kasi nagpapadala ng mga tao para alalayan tayo. Sana makinig yung mga taong ito, yung mga Tito at Timoteyong ito na pinapadala ng Diyos para alalayan tayo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Nukso ng Diablo na magkasala ako. Pag-isip ako, gumawa ako ng hindi maganda. Na mawala ang pananampalataya ko sa iyo. Na sumuko ako sa problema ko. Ay hindi na ako umasa na may maganda pang mangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko. Alam ko na galing ito sa Diablo. At ginagawa niya ang lahat para ibaba ako. Hindi ako papayag. Pero hindi ko po kayang mag-isa. Panginoon, tulungan mo ako. I need your presence. I need your guidance. I need your help. I need your love. At sana'y tulungan din po ako ng mga tao sa paligid ko. Lalong-lalo na yung mga taong inaasahan kong magiging nandyan para alalayan din naman ako. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Hindi kanya magagawang pabayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Basta huwag kang susuko. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa iyo kung lalapit kay Jesus upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat isa sa malaking dahilan kung bakit ang tindi ng panunukso sa iyo ng Diablo, may magandang mangyayari sa iyo. May blessing, not just materially, but spiritually. Mayroong magandang nangyayari sa iyo. Pinakamahalagang blessing, yung malapit tayo kay Kristo. Yung mas tumatag ang pananampalataya natin at ayaw yun ng demonyo. Kaya may mas mahalagang motibasyon para labanan siya, para magising sa paninilang niya. May biyaya na ibibigay ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa mga butil na humitik ang buhay, na tipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas.
pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus na minamahal, ang tinapay at alak kayo'y babanyuhay, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, hiwaga ng pag-ibig, handog sa ating lahat, upang maging panunan ng pusong naghihintay, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, mula sa mga butil na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, pinaning mga bunga, ang katas ay naging alak, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana, ngayong kami naghahain para sina San Tito at San Timoteo ay magunita sa ikapagkapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Tito at San Timoteo ay aming pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay sa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, at tulad sa Timoteo at San Tito, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Sama rin natin sa panalangin ang kalusugan ni Jesus. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at Tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Aking iyaya ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay iyaya ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng
si Yahweh, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming sina San Tito at San Timoteo ay maipahayag namin at ang itinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, patiluhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liya, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Very soon, mag-update po ulit tayo para sa mga tinutulungan nating communities para makapagpagawa ng kanilang mga chapels. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you.
tears deep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Papa bless po.